Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Ito ang programang Radyo Natin at Town Hall Meeting. Ngayong hapon, isa na namang talakayan tungkol sa isang advokasya ang ating matutunghayan sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting. At upang malaman kung ano nga ba ang puso niya at magagawa niya para sa mga maliliit na vendors, yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon na ito. Makakasama po natin ang kumakatawan at mukha ng vendor party list. Kasama natin, Tita Malu Laurio Lepana. Magandang hapon, Tita Malu. Magandang hapon, Miss Faith, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating stasyon ngayon. Magandang hapon po sa lahat. Yes, sa mga nakikinig sa atin, over 100 stations nationwide sa radyo natin nationwide, Tita Malu, isang magandang hapon ng talakayan at sikahan. Ayan ha, ang ating matutunghayan ngayong hapon na mapapakinggan po ninyo. Kasi sa dinami-dami ng mga party list ngayon, di ba, na nagsusulong ng iba't ibang advokasya. Sa mga, syempre sabi nga nila, iba talaga kapag negosyante. At marami sa ating mga Pilipino ha, ang talagang nagbibenta-benta, 'di ba? Parang sabi nga nila kahit nagbenta ka lang ng palamig, isa kang certified vendor, 'di ba, Tita Malu? Pero kwentuhan mo naman kami, sino ba si Tita Malu at bakit ba malapit ang puso mo sa mga vendors? Okay. Ako si Malu Laurio Nalipana, Tubong Masbate, and ako talaga mula pagkabata, pinalaki ako ng mga magulang ko na katulad niyan. Ang magulang ko habang nagtatrabaho sa isang minahan sa Aroroy, Masbate, at the same time mangingisda rin siya. So lahat ng binibenta niya sa pangingisda, kaya kilala ang tatay ko na nagbebenta, naglalako kami ng isda, ng hitong dagat ang tawag namin doon sa Masbate. Kilala ang tatay ko na ganun ang trabaho talaga, certified vendor talaga. Nakita ko kasi kaya talagang inano ko po talaga na maggawa po ng vendors party list kasi nakita ko nga na ang vendor po, since ito ay malapit sa puso ko talaga, na talagang wala pa siyang kumakatawan sa atin sa kongreso po ng sa mga kapwa ko vendors. And ito talaga yung pinag-umpisahan ko, na kaya nga nung nasa Masbate ako, nung kabataan ko, lumuwas ako dito sa Maynila, nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Nagtrabaho ako sa isang tindera po, bilang isang tindera sa isang butika dito sa Valenzuela. And lumipat po ako sa Pasay, meron ako mga tindahan diyan ng ukay-ukay Lahat nung talaga araw. eh. Yes, No? lahat ng 'di ba, ukay-ukay kasi nga nung nangyari noon, panganay. And maaga kami na ulila so lahat ng mga kapatid ko, yun, pinag-aral ko yun awa na Diyos, nakapagtapos naman sila ng kolehiyo, no? Medyo nahuli ako, nauna silang makapagtapos, and tapos yun nga, kaya sobrang mahalaga sa akin ng mga vendors kasi since yan yung pinagdaanan ko, and marami akong pinagdaanan nung time na ako ang vendor, andyan yung nagkaroon ako ng problema dun sa aking inuupahan, na wala naman tumutulong sa akin kasi nga, syempre pag nag-hire ako ng abogado, syempre, another, bayad ka na naman doon. So, wala akong pambayad na gano'n. And, yun, kaya sobrang nakikita ko ngayon na wala pa talagang nag-aaruga o nag-aasikaso po sa lahat ng mga vendor sa atin sa buong bansa. Kumbaga wala pang representative na talagang makikinig. Sabi mo nga, from humble beginnings na nagsistart kang magtinda-tinda sa Masbate, hanggang sa napunta ka sa Maynila. Itong kwento mo, Tita Malu, talagang masasabi natin na vendor ka from the start, from scratch, 'di ba? At bakit ba, sabi mo nga, ano ba nakikita yung mga challenges o problema ngayon ng maliliit na vendor na sabi mo nga naranasan mo ito noon na gusto mo na kahit papaano yung mga gustong magsimulang maging malaki ngayon ng mga vendor may malapitan. Yes. Ang nakikita ko talaga na problema, and pinagdaanan ko rin yan, number one talaga is puhunan, lalo na doon sa mga mabababang sa mababang Actually ngayon pag negosyo talaga, sabi number one, walang puhunan. Ayun, Oo. diba? So kalimitan, pag lalo na sa mga vendor talaga, ang una nilang papasok sa isip nila, mangungutang So pag nangutang sila, let's say nangutang sila yung malaking tubo, no? So ang mangyayari noon, instead na kikitain nila, mapupunta dun sa interest ng pinag-utangan nila. So isa talaga yun sa problema.
it's either pwede rin sila halimbawa para kumita naman sila kasi mangyayari pag binayad nila sa interest, wala na silang kikitain. It's either na halimbawa para kumita sila, ang gagawin nila, papatungan naman nila ngayon yung Tinda kanilang nila. tinda para at least meron siyang kitain. Diba, inflation, medyo Yes. tataas naman ngayon yung ang Presyo. maapektuhan naman ngayon yung mga consumer naman. So pag tinaasan nila yung presyo, no, para kumita naman sila, yun ang una nating medyo pagtutuunan ng pansin. And may naisip nga kami doon na dapat pag ganun ang problema, una talaga is puhunan. Dapat magawa ng paraan like lagi kong sinasabi na parang katulad na sa Bangladesh, no, yung doon, na magtatayo tayo ng satellite office, parang gano'n, maglalagay tayo ng vendor. Yung naggagawa kami ng MOU, no, Memorandum of Understanding sa mga kasi kailangan tulungan kami sa lokal na pamahalaan. Like gumawa kayo ng MOU para sa kanila, makipag-alyansa sa mga lokal na pamahalaan na dapat magtatayo kami ng parang satellite office doon ng vendors party list, no, office na parang dapat yung mga miyembro doon o yung mga vendors na pupunta doon may ID lang sila na pwede silang manghiram kasi magtatayo ng kooperatiba doon na Yes. dapat yung ipapahiram na puhunan sa minimal lang talaga, is maliit lang dapat ang interest noon na para lang naman yung sa OPEX lang ng and yung kooperatiba doon, yung magpapatakbo din naman doon sila rin naman yung kilala nila lahat ng miyembro doon, kaya para ma-lessen o mas mapadali yung hiram ng puhunan o pagbibigay ng puhunan sa lahat ng mga vendors kasi dapat laging mas madali para sa kanila kasi minsan 'di ba pag manghihiram ka sa ng puhunan, ang daming requirements, ang daming Yes. ganito, ang daming ganito, tapos malaki pa yung interest, so kawawa yung mga vendor imbes na may kikitain, wala. So pag nagtayo tayo ng isang kooperatiba o yung satellite office na lahat ng vendors may mapupuntahan sila, halimbawa hindi lang sa puhunan, halimbawa may problema sila kasi dapat kaming representative, no, kaming mga representante, kami ay magiging boses lang naman ng mga vendors. So lahat ng mga vendors na kung may mahinaing sila o may kailangan silang ilapit o sa party list sa vendors, no. So nandun lang sa kooperatiba na yon, meron silang malalapitan, siguradong malalapitan. Maganda to, Tita Malu, na sinasabi nga natin, no, matulungan na makaalis sa utang, Yan. mapalago ang kanilang mga negosyo, maisaayos ang kanilang buhay, no. Pero sino-sino po ba ang maaring matulungan? Pag sinabi nating vendor, sino ba kasali? Yun ba yung mga nasa palengke, nasa street? Sino-sino po ba ang pwedeng lumapit po sa inyo? O yun, kasi ayan nga, isa pa yan sa no, pinapaliwanag ko lagi pag bumababa ako sa grounds. Like, pag sinabi nating vendors kasi minsan naiisip nila na literal na nakikita lang nila sa merkado or naglalako, parang yun ang iniisip nila as vendors, no. Pero kung titingnan natin sa malawakang malawakang perspektibo, no, makikita natin dito na ang vendors ay sample, mangingisda, kinukonsidera natin sila as vendor. Kasi halimbawa, yung kanilang inani, bebenta nila sa merkado, ito ay may kaakibat o may kapalit po ito na kabayaran. So sila ay vendor din po yun. Kaya katulad ng magsasaka, sila rin po ay kinukonsidera nating vendor kasi syempre, katulad nun, lahat ng ani nila, ibebenta rin nila yon. Sila ay mangangalakal o nagtitinda. So consider din sila vendor. Online sellers, kasama sila as a vendor kasi nagtitinda sila, no? Sari-sari store. Actually, pati nga, kasi ang vendor, hindi naman ito yung nagbebenta ka lang ng goods, no? Yeah. Pwede dito nagbebenta ka rin ng services. Kasi like, nagpe-pedicab o sila ay kasama rin po sa considered as vendors. Kaya lagi namin sinasabi, kami ay paiigtingin din namin o alyansa kami sa like say sa Department of Agriculture, sa DTI, para at least meron kaming maitutulong kaagad, madali para mapadali lahat ng mga kapwa namin vendors yung kanilang let's say
mag-aano ng pera o kanilang pagpoproseso ng mga permits kasi mahalaga may mga permits din naman sila. Mhm. Ang maganda dito, yung narinig natin no, na pangingisda, pedicab driver, pati yung mga magsasaka, mga small farmers na talagang kapag nagbenta ka ng goods, considered vendor ka Yes, at vendor pwede kang sila. matulungan nitong advokasya ng vendors party list, no? So, ano po ang mga masasabi nyo na sinasabi nga natin, minsan kasi nai-intimidate yung mga maliliit, kagaya ng mga pedicab na talagang saan ba kami lalapit? So, ano ba ang plano nyo, Tita Malu, once na talagang magkaroon kayo ng upuan sa Kongreso para mas mapadali, no, yung pagpunta nyo sa, sabi mo nga, sa mga mabababa, sa mga nasa probinsya, yung mga hindi makakilos, gusto man nilang lumago, pero hindi sila makakilos eh. Napakahalaga para madali nilang ma-access din yung ating satellite office o yung ating mahalaga magkakaroon kami ng mandatory po na dapat lahat ng miyembro o lahat ng vendors ay may ID system po. Lahat po may ID. Lalo na po katulad niyan, halimbawa pupunta sila sa office, meron na silang hawak na ID, kilala naman po sila doon dahil yung itatalaga doon na maghahawak na yung mga board of directors sa loob ng satellite office, sila rin naman magtatalaga noon, yung mga miyembro. So lahat may ID, lahat na may ID system po dapat Mhm. lahat. Bakit mahalaga na sabi mo nga ikaw nag-start ka ng maliit, 'di ba? Pero syempre, nakita mo na talagang pwedeng lumago, no, ang buhay ng pagiging isang vendor. So, bakit mahalaga sa iyo na maipasa yung inspirasyon na yon, Tita Malu, no, sa ating maliliit na vendor? Dahil sabi mo nga wala kang malapitan dati, yung pwesto mo pinapabayaran na sa iyo, wala kang makuhang lawyer. Ano sa Totoo. tingin mo yung kahalagahan na may maaari nang tumulong sa kanila sa pagkakataon na ito na hindi na maranasan yung naranasan niyo po dati? Yun. Sinasabi ko rin lagi na ang vendors, sabi ko nga may napakahalagang ginagampanan sa lipunan, lalo na sa ating ekonomiya, Yes, sa ekonomiya ng bansa. Once na gumanda rin ang kalagayan ng lahat ng mga vendors, gaganda rin ang ekonomiya ng bansa. And syempre makikinabang dito, lahat din naman ng consumers po. So ako kasi gusto ko na maipasa rin kung ano po yung pinagdaanan ko kasi ako sinasabi ko lagi, galing talaga ako sa baba. Lahat, kahit dyan sa Taguig, meron ako diyang ukay-ukay na tindahan nung araw. Kahit, yung naalala ko dati, yung Queen of Balls, ako yun. Queen Ay, of fishball. Balls. Oo, Kasi dati pati nauso fishball, Tita Oo, Malu, nauso yan. naipasok Oo, mo eh. kasi dati mauso yung King of Balls. Wala na siya ngayon. So, yung King of Balls dati, tinapatan ko yung Queen of Balls ako. Alam niyo, Diskarte talaga sa buhay. Diskarte sa buhay. Kahit na dati nga, pero at the same time, namamasukan ako dahil ako naman, namasukan din ako sa isang kumpanya. Habang namamasukan ako, kahit bibili ako ng t-shirt dyan sa Baclaran, tapos papahulugan ko sa mga ka-office mates ko, no? Or magluluto ako ng pagkain, papahulugan ko sa mga ka-office mates ko. Vendor ako eh. Kasi para sa akin, hindi naman sapat. Laging nasa ko, hindi sapat na dapat yung sweldo lang. Dapat kumikita ka pa rin. Kaya sabi ko nga, kung kaya ko, and sabi ko nga kaya si Diwata kasama namin yon. Kasi nga, kung kaya ni Diwata na umangat sa buhay sa kabila ng pinagdaanan. Kasi talagang, sabi ko nga, ako working student ako, tapos ilan yung kapatid kong pinag-aaral, So, ano ba, kahit paglalabada, inabot ko yan. Promise, baka maiyak ako. Anyway, naalala bigla. Totoo sa Pasay. No? Anyway, so bali, pause. Okay, so lahat yung pinagdaanan ko, kaya alam mo yung, may isang, lagi naman hindi ka naman talaga makakaangat sa buhay kung walang tutulong Walang tutulong sa'yo. So, lagi naman, kasi may isang taong tumulong din sa akin dati. Like, isang taga-recto. Kasi dati, nagbebenta rin ako ng mga, ano ba tawag ito? Medals and trophies. Si Tita Malu, pang maririnig nyo ngayon, no, pang lalabada, isda, fishball, ukay-ukay. Talagang, mukha ng mga vendors, literal. Kaya nga natutuwa ako kay Diwata. Kasi sabi ko nga, pinagdaanan ko rin yun. Babae lang ako, no? Pero yun nga, katulad nun, yung halimbawa, nakalimutan ko na, biglang yung halimbawa yung mga napagdaanan ko na hindi ka talaga kung walang tutulong sa'yo. Sabi nga, yung kuting, hindi yan makakarating doon sa ibabaw ng pader kung walang naglagay. I mean, ako katulad ko,
Isa diyan pinapasalamatan ko, unang-unang ano ko na tumulong sa akin dahil nga siyempre 'pag nag-uumpisa puhunan talaga ang problema. Isa diyan sa kakilala ko sa Recto na talaga namang pinahiram niya ako. Siguro konting pangalan lang, Mimi Ting, 'di ko na babanggitin yung tindahan niya na si Miss Mimi Ting 'no. Talagang pinahiram niya ako ng puhunan pero hindi naman siya nagpatubo ta's nasingil ko na sa kalumpang bayad. So, after nun medyo umangat-angat na and dapat lang talaga kung papaano mo lang kaya ng mga kapwa ko vendors 'to, kung papaano kaya magkakaroon tayo ng ano, ng training seminar din sa ating ano, sa satellite office kung papaano nila rin i-handle yung kanilang ano, finances po, yung kanilang pera, kung papaano nila para at least po sabay-sabay kami talagang aangat. Talagang pagtutulungan namin ito ang ano lang natin siyempre dapat, makipag-cooperate din lahat ng mga vendors and tingin ko naman kung para sa kapakanan ng lahat nila, tutulong din naman sila. Yes. At ang magandang point dito, kapag maraming mga vendors ang lumago ang negosyo, lumaki ang negosyo, ay malaking tulong din sa ating ekonomiya, 'di ba? And speaking of, isa sa mga mukha ng mga vendors na talagang nagsusumikap sa buhay at talagang nakita naman natin na mula sa maliit, patuloy na lumalaki ang kanyang negosyo. Makakasama din po namin ni Tita Malulipana ngayong hapon na ito sa programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Kilala nating lahat, isa sa mga trending sa social media, Diwata Pares. Magandang hapon sa'yo. Ayan, magandang hapon din po sa iyo, madam. At syempre, magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin ngayon na nanonood yan sa social media. God bless po sa ating lahat. Ayan, isa sa mga sinasabi nga natin, Tita Malu, na inspirasyon, no? And kagaya ni Tita Malu na nagsimula sa maliit na pagiging vendor, patuloy na lumalaban sa buhay ng tapat, 'di ba, para mapalago ang negosyo. Yes. So, Diwata, bakit isa ka sa talagang sinasabi nga natin, naniniwala na kailangan na may boses ang mga vendor? Yes, ako kasi siguro naman, maraming nakapanood sa akin noon. So, kung paano ko nagsimula, maging vendor, simula sa ilalim ng tulay. Kasi sabi ko nga noon, kasi may time nga na gusto ko nang sukuan yung pagtitinda. Kasi wala pang vendors party list talaga nung nagtitinda ako. So ngayon, mabuti na lang nakilala ko si vendor party list. Kasi dati parang ang hirap humingi ng tulong na malalapitan para sa lahat ng vendors. So ngayon, kaya sumama ako sa vendors party list. Kasi alam ko talaga na magkakaroon na ng kakampi ang bawat maninindang Pilipino, ang lahat ng vendors. Meron na din magiging boses sa gobyerno. So, alam ko din naman na maganda talagang advokasya ng vendors party list ni Tita Malu sa lahat po ng maninindang Pilipino. Kaya po nandito ako ngayon kasi naniniwala po ako na vendor party list ay malaki po ang maitutulong para sa aming mga nagtitinda. Tsaka, sinasabi natin na talagang from experience. Sabi nga ni Tita Malo, na-experience niya na walang tumutulong hanggang sa may tumulong kahit papano para mapalago yung negosyo. How important it is, Tita Malu, na sa pagninegosyo sa pagiging vendor, may katuwang ka. Sabi mo nga kanina, yung kuting hindi makakarating sa taas ng cabinet, 'di ba? Kung walang naglagay. So, sabi mo nga ikaw ang isa sa mga tutulong para sa ating mga vendor, ng mga kababayan nationwide. So, gaano kahalaga na may mag-a-assist sa kanila, matututo sila ng paano yung tamang finances, paano palaguin ang kanilang negosyo. Tama, napakahalaga na meron talagang tutulong sa ating mga kapwa vendors ano. Bukod sa kami yung magiging boses and sigurado dahil sa pamamagitan namin ang gobyerno natin na talaga namang handang tumulong din yan hangga't merong nakikipag-usap tungkol sa ating mga kapwa vendors. May representative sa kanila, no? So, tingin ko mas madali para sa mga kapwa namin vendors na merong exclusive o meron talagang eksklusibo na tututok sa lahat ng mga vendors na tulungan silang maiangat o tulungan. Kasi minsan, pag sinabi nila, minsan, di ba, pag sabi, ay, vendor, parang, bakit vendor yan? Naka-aircon ng bahay. Parang may ginaganon, no? Sabi ko, hindi. Maraming mga vendors na nakikilala ko na ngayon, umangat sa buhay. Isa example lang, may-ari ng Commonwealth Market, no, in Marikina Market. Sila ang nanay niya, o sila mismo, nagtitinda lang sa bilaon ng isda Pero ngayon, 'di ba, sobrang umangat na sila sa buhay kasi pamamagitan ng mga tumutulong sa kanila and syempre ng gobyerno, no, Yeah. malaking bagay 'yun para sa kapwa namin maninida. Marami at marami pang iba kahit sa Kalamba, yung mga
may-ari din ng market doon. Kasi kalimitan, halimbawa, bakit, kaya ako niyayakap itong ano na to, advokasyan to o itong obligasyon ko na to kasi alam ko ramdam ko Mhm. kung anong kailangan ng kung ano itong niyayakap ko, parang gano'n. So, katulad ng mga kaibigan ko na may-ari ng market 'no, na alam nila na itong pinanggalingan ko, alam ko kung paano ko sila matutulungan. Yes. Kaya gano'n din naman ako. Kaya ako gusto makatulong sa aking kapwa vendors kasi dito ako galing. Alam ko kung saan sila nanggagaling, eh. So, parang gano'n po 'yun. And alam ko kung paano ko mailalapit ito sa ating pamahalaan, kung paano ko sila matutulungan para mas lalong umunlad o lumago, hindi lang yung nagtitinda, pati siyempre yung pamilya niya. And pag umunlad yung lahat ng mga vendors, kasabay pa rin nito ang uunlad din yung buong bansa, yung ekonomiya ng bansa. Mhm. And sabi nga natin, Diwata, isa ka sa mga inspirasyon din no, ng mga vendors na kumakatawan sa vendors party list ngayon. Na ano ba yung mga struggles mo din, mga challenges mo na masasabi mo na sana may vendors party list nung una pa lang para hindi Yes. ko napagdaanan itong mga pagkakamali na to sa negosyo. Yes, kasi alam mo ako bago ako nagtinda, bago ako naging Diwata Paris, nagtinda muna ako ng sigarilyo, soft drinks, kape. Mm-mm. Tapos syempre nga kasi nga nasa labas ako nagtitinda, sa taas ako ng tulay. Kasi sa ilalim ako ng tulay nakatira, tapos nagtitinda ako sa taas ng tulay. Oo. Oo. Hello sa mga taga Macapagal Oh, area. diyan, hindi, Jokno Boulevard yun, malapit sa Ah, Macapagal. Oo. aha. So ngayon, 'di ba, minsan pinapaalis, minsan dinadala yung mga tinda ko, yung payong. Pag nandito si Vendors Party List, 'di ba, halimbawa kasi kung hindi wala ka sa tamang pwesto, si Vendors Party List para tulungan para ilagay doon sa tama kasi illegal lang naman yung pwesto pero legal naman yung tinitinda namin. Yes, So, oo. isa pa 'yon kasi 'di ba, halimbawa nangutang tayo ng puhunan, payong, lamisa, upuan. Babayaran natin 'yon tapos kukunin na lang nila ng bigla, 'di ba? Yes. Hindi mo alam kung paano mababayaran yung inutang mo. Mm-mm. So, isa rin yan sa mga naging dahilan bakit sumama ako kay Vendors Party List. Para yung mga ganong klaseng senaryo na problema, matulungan nila, mailagay sa maayos, sa tama. Magandang point yan kasi marami sa ating mga kababayan ng mga vendors na bibiktima ng mga clearing operations na although sinasabi nga natin na illegal yung pwesto. So, Tita Malu bilang kinatawan ng Vendors Party List, ano yung plano nyong gawin para sa mga ganito na nakakaranas ng pagkalugi dahil nga wala silang tamang pwesto? Okay, katulad ng sinabi ni Diwata, ginagawa namin dyan na kailangan talaga, kaya namin pinapaiting o yung alyansa namin sa mga lokal na pamahalaan and sa mga iba pang para at least matulungan din. Kailangan mailagay sa ligtas, lalo na sa ligtas na lugar ang bawat mga vendor o mga manininda at para ligtas pero accessible naman o dapat napupuntahan din ng mga mamimili kasi minsan baka mamaya yung ikinakatakot lang naman ng mga vendor na nasa ano bang tawag nito, bangketa o illegal na lugar, Yeah. yung pag nilipat sila, wala nang bibili sa kanila kasi ililipat sila Oo. doon sa hindi naman Walang foot traffic. walang foot traffic eh. So, yun ang inaalala nila. So, dapat yun, ano yun lang natin, na makikipagtulungan lang tayo sa pamahalaan din na ilagay natin sa maayos pero napupuntahan may foot traffic pa rin na mga mamimili. Kumbaga may malalapit na paano na yung Yes. na-clear na mga produkto, 'di ba? Inutang ko 'yun. Paano ba Yes. mababalik? May mga ganun ba, Tita Malu, na kung Lagi. sakaling maging biktima sila noon or mahuli sila, pwede ba silang lumapit sa inyo para Yes. matulungan? Ayun talaga, isa rin yun sa atin talagang kailangan matulungan, masolusyonan. Kailangan, dapat kasi sabi nga ni Diwata, nung araw na nakilala ko siya, no, laging ang hinuhuli yung kanyang mga umbrellas and kung ano-ano pa. Ang nangyayari, pag kinuha sa kanya, hindi na naibabalik din yon kasi minsan tinatapon ng mga nakakakuha, kasi sinisira eh. So, yun ang dapat na masolusyonan na dapat, wag naman ganon, ibalik na lang. Kaya dapat mailagay sila sa tamang pwesto para hindi nila maranasan din yun. So, sa pagkakataon na ito, bago natin na tapusin ang ating programa, Diwata, may gusto ka bang sabihin sa mga nakikinig, nanonood sa atin sa live, sa radyo natin nationwide, no, na mga vendors na kagaya mo? Ayan, sa lahat po ng mga vendors na kagaya namin, kagaya ko,
So, suportahan po natin ang vendors party list kasi alam ko po na itong vendors party list po ang makakatulong po sa atin ng magandang maitutulong po nito sa lahat po naman nagtitinda dito po sa buong Pilipinas. Kaya shout out po sa lahat ng vendors at mabuhay po lahat ng mga maninindang Pilipino. Mabuhay ang lahat ng maninindang Pilipino. Tita Malu, ano ba ang mga mensahe mo para sa mga tagapakinig natin nationwide? Ano ba ang mga aabangan nila? At syempre, i-expect nila na tulong mula sa vendors party list. Ayan. Sa aking mga kapwa vendors, sabi nga ni Diwata, laban lang hanggat kaya. As long as wala naman tayong natatapakan o naapektuhan ibang kapwa vendors, ipagpatuloy nyo lang. At kung nakaya namin, nakaya ko, nakaya ni Diwata, mas kaya nating lahat mga kapwa vendors. And nandito ang vendors party list para sinisiguro ko na dapat matulungan lahat ng mga vendors, lalo-lalo na sa mga problema na isusulong. Kasi ang mangyayari talaga, kami magiging boses nyo, makikinig kami sa lahat ng problema nyo, at yun naman ipaparating natin sa gobyerno, at sinisiguro ko naman at bibigyan din naman ng action ito ng ating gobyerno. Yun lang, salamat. Ayan, kasama natin Tita Malulipana at Diwata Pares, no? Mga mukha ng vendors party list. Kaya, actually, Tita Malu, alam ko, naglilibot kayo nationwide sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang probinsya dyan. Pagkakataon yun na, no, para maipahiwatig din yung mga problema at mga gusto nyong tulong na bilang isang vendor sa ating mga taga-vendors party list. Muli, maraming salamat po at maraming salamat din sa pag-share ng inyong advokasya upang makatulong sa ating mga kababayan nationwide. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting ngayong hapon na ito. Magandang hapon po muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.